We are truly blessed because Jesus, once again, invites us to seek and possess life, eternal life. Because that's the most important thing that we should have, life eternal. In today's gospel, we have the rich young man who asked Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" And of course, the answer of Jesus was just simple, very simple. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, do not defraud, and so on and so forth. Sa maikling salita, nais ni Jesus na sumunod siya, tumalima siya sa kautusan ng Diyos, the commandments. At ang sabi nung binata, Panginoon, bata pa ako, nagagawa ko na yan eh. Hindi naman ako nananakit, hindi ako nanglalamang ng tao. Tinutupad ko ang utusan ng Diyos. So masasabi natin na ang mayamang binatang ito ay mabuting tao. Mabuti siya kasi hindi siya nananakit nung nanlalabang ng mga tao. Hindi siya mandaraya. Hindi siya nanloloko. Di ba? Subalit para kay Jesus, hindi sapat maging mabuti sa sarili. Kailangan maging mabuti rin tayo sa iba, sa ating kapwa. Kaya sabi ni Jesus, there is one thing that you lack. There's still one thing. Sell what you have and give to the poor. Then, you will have treasure in heaven. Ibig sabihin, nais ni Jesus na matuto siyang tumulong sa kanyang kapwa-tao. Gamitin ang anumang meron tayo, kayamanan, whatever, sa kabutihan din ng ating kapwa. And then, pag nagawa daw niya yan, magsimula na siyang sumunod kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa buhay natin bilang Katolikong Kristiyano, hindi sapat na manatili tayong mabuti lamang sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kailangan maging mabuti rin tayo sa iba, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Maging matulungin tayo, sapagkat yan ang mas mahalaga para sa Panginoon, upang makabit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, magandang tularan natin yung halimbawa sa ating unang pagbasa. Sino yung haring nandoon sa first reading? Solomon. Sapagkat karaniwan sa mga hari ay ang unang ninanais ay kayamanan, kapangyarihan. Subalit ito si Solomon, nung siya'y tinawag ng Diyos sa maging hari, ang una niyang hinahanap o hiningi sa Panginoon ay karunungan. Karunungan para mapamahalaan niya yung kaharian ng tama, upang magawa niya yung mabuti, upang siya'y maging mabuting hari, hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng mga tao, sa kanyang nasasakupan, upang maging maayos yung kanyang kaharian. Yun ang mas mahalaga kay Solomon, ang karunungan ng Diyos, sapagkat kung magkakagayon, he will be able to do God's will. Anything that is pleasing to God. Kaya naman tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya. At dahil sa kanyang kailingan, na karunungan, na mas mahalaga, mas matimbang kaysa ibang bagay, lalo siyang pinagpala sa Diyos. Pinagpala siya ng Diyos. Pinayaman pa siya ng Diyos. Lalo. Kasi, ang kayamanan, lalo na sa lumang tipan, ay biyaya ng Diyos yan eh. Kaya kung marami kang kayamanan, ibig sabihin, naging mabuti ang Diyos sa'yo at naging mabuti ka rin sa Diyos. Pinagpala ka eh. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, nagtaka ang mga alagad. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus na it is hard for those who have wealth to enter the kingdom of God. Kayamanan. It is hard to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to enter through the needle's eye than for a rich to enter the kingdom of God. Kasi nga, ang mindset ng mga alagad ay tulad ng mindset sa lumang tipan, na kung ikaw ay mayaman, ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos dahil naging mabuti ka. Dahil kung di ka maging mabuti, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kaya nga, tinitingala nila ang mga may kaya sa lumang tipan, ang mayayaman. Sapagkat, ibig sabihin, pinagpala sila ng Diyos. Kaya nagtataka nga mga alagad ni Jesus, bakit ganon?
Kaya nga sabi ni Pedro, Lord, we have given up everything just to follow you. No? Anong mapapala namin? Paano pala kami maliligtas? Yun ang naging katanungan ng mga alagad. Kasi nga, nais ipatanto ni Jesus sa kanila na ang kayamanan ay posibleng maging hadlang para makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga ang nais ni Jesus, maging detached tayo sa anumang meron tayo. Possession, riches, karangyaan. Detachment is very important. Hindi naman masama magkaroon ng kayamanan ng magkaroon ng pera. Pero dapat lamang nating gamitin ito ng tama. Naalala ko isang pamilya, nung sila naninirahan pa sa probinsya, simple lang ang buhay. Di ba? Ganun naman sa probinsya Magtanim ka lang, mag-alaga ng mga hayop. Simple lang ang buhay. Hindi ka magugutom. Bagamat simple ang buhay sa probinsya, masaya naman. No? Tahimik, nagkakaisa sila, nagtutulungan. Subalit, nung naglakihan na yung mga anak, tumatanda na yung mga magulang nila, no? At mataas na yung kanilang napag-aralan, umaasenso na sa buhay, yumayaman na, doon nagsimula yung problema. Nagkakanya-kanya na yung magkapatid. At nung namatay yung kanilang parents, nag-aagawan sa mga mana. Pinag-awayan yung kayamanan. Nagkakagulo sila at tumantong pa nga sa dimandahan. Magkapatid yan paano pa kung ibang tao? Ba't nangyari yun? Because of greed, kasakiman. Okay lang magkaroon ng pera o kayamanan, riches. But huwag naman tayong gahaman at sakim. Ang nais ni Jesus, maging matulungin tayo sa kapwa. Maging mapagmahal tayo, mapag-unawa, mapagpatawad, nagtutulungan, hindi yung siraan. Kaya mga kapatid, minsan ganun na nangyayari, malungkot no? Hindi maganda. Sa halip na magkaroon ng magandang ending, buot galit ang nabuo sa magkakapatid. Kaya mga kapatid, sa buhay natin bilang Katolikong Kristiyano, dapat matanto natin kung paano dapat gamitin ang anumang meron tayo, malaki man o maliit, kung anumang merong kayamanan tayo. Gamitin natin ito sa kalulugod ng Diyos. Riches are neither good or bad. It depends upon how we use it. And wealth is not necessarily evil. Kaya nga napakalaga na matanto natin na anumang meron tayo ay biyaya ng Diyos. At dahil galing yan sa Diyos, gamitin natin ng tama. Gamitin natin ito sa kalulugod ng Diyos. With money, you can do a lot of good. Di ba? But with money, you can also do a lot of evil. You can buy votes. You can hire goons. You can abuse people with money. You can manipulate people, etc. So there is this danger of having a lot of riches or wealth. At yan na nga sinasabi ni Jesus na dapat tayong mag-ingat. Binabalaan tayo ni Jesus sa aspetong ito. Kaya nga ang paanyaya ni Jesus, pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Pahalagaan natin ang kalooban ng Diyos. Tupdin natin ang kautusan ng Panginoon. Gawin natin yung tama. Sapagkat kung magagawa natin yan, we shall enter the kingdom of heaven. Amen.